Naghihanda na po ba ang lahat? Good morning po, good morning. Tayo pong lahat ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Nandito na tayo sa part number 16 ng ating title ay Paano Nila Pinaglingkuran ng Panginoon. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay si Epaphras, a successful servant of the Lord. Tayo muna tayong lahat at bago natin siya kilalanin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa magandang panahon. Dalayan po namin, Panginoon, ng mga apektado ng bagyo. Kayo, Panginoon, ang mag-ingat, gumabay sa kanila. At dalangin namin, Panginoon, sa ngayong umaga na aming pag-uusapan ng inyong salita. Hiling po namin muli ang banal na Espiritu, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Siya yung magturo, Panginoon, at magpaunawa sa amin na malalalim na inyong salita. Narito kami, Panginoon, upang kumain. Mapakain muli ang aming kaluluwa ng mga spiritual na bagay. Nang sa gayon kami ay lumusog, lumakas, at magpatuloy, Panginoon, sa ministry o sa gawaing mayroon po kami. Hindi po namin magagawa, Panginoon, ang ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin kung wala, Panginoon, ang inyong salita at wala ang pangangaral ng inyong salita at kayo bilang aming Diyos. Patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang. Hiling po namin ang inyong paglilinis sa aming pong mga kalikuan. Nawa masumpungan mo ang bawat isa sa amin na mayroong mababang kalooban na tatanggap ng inyong dakilang salita. Hiling po namin ito at ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Puna po tayong lahat. Sino ang nakakakilala kay Epaphras? May nagsasabi na ito raw si Epaphras, siya rin daw si Epaphroditus. Pero meron din naman nagsasabi na magkaiba ito. At ako'y naniniwala na sila nga ay magkaiba. No? Kaya ang ating tatalakayin ngayon ay si Epaphras. Pakisabi nyo nga po, Epaphras. Sino si Epaphras? Ang ibig sabihin ng salitang Epaphras, very lovely. Kaibig-ibig. I don't know kung bakit siya kaibig-ibig. Marahil sa kanyang karakter, siya naging kaibig-ibig. He was a Gentile. Siya ay taga-Colossae. Gentile na taga-Colossae. At marahil siya ay na-save noong si Pablo ay nagkakaroon ng evangelistic crusade sa Ephesus. Mamaya pag-uusapan natin, ang naging sentro ng evangelistic crusade nila Pablo, almost 2 years silang nandoon, ay ang Ephesus. At makikita natin mamaya na itong Ephesus, kalapit lang nila ang Colossae. Marahil doon daw siya na-save, doon sa evangelistic crusade nila Apostol Pablo. Ano ang kanyang relationship sa Church of Colossae? Kasi binanggit ang pangalang Epaphras ng ilang beses sa Book of Colossians. Kaya ang tanong, ano ang relationship ni Epaphras sa Church of Colossae? Yan muna ang ating tutunghayan. Yan muna yung ating aaralin. Nang sa gayon, hindi lang natin nababasa Epaphras, tapos na, ganun lang. Kundi yung malalim na pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nai-inform tayo, nakikilala natin ang mga Bible character, kaya nga ang hiling natin sa bawat isa sa atin, para maintindihan natin ito, huwag tayong matulog. Amen? Abay, mahirap maunawaan na tulog. Hindi naman pwede ako magpakita sa inyong panaginip. Baka ibang magpakita sa inyo sa panaginip, hindi ako. Colossians chapter 4, verse number 12. Ano ang relationship niya sa Church of Colossae? Verse number 12 ng Colossians chapter 4, ganito po ang pagkakabanggit. Epaphras, who is one of you? Ibig sabihin, kabilang si Epaphras sa Church of Colossae. Who is one of you? A servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Ilang naman ang gusto nating makita dito, yung hinighlight ko, mamaya na natin i-elaborate.
yung mga sinabi pa about kay Epapras. Ang gusto lang natin i-point out muna dito, si Epapras kabilang sa Church of Colossae. Ngayon, kabilang sa Church of Colossae, itong si Epapras, ano naman ang kanyang ginagawa doon sa Church of Colossae? Gilo, ano ang ministering meron siya sa Church of Colossae? Verse number 6 ng Colossians chapter 1. Okay, basahin natin. Which is come unto you as it is in all the world. Yung binabanggit dito yung gospel, sabi ni Apostol Pablo, dumating sa inyo ang ebanghelyo at hindi lang sa inyo dumating ang ebanghelyo, kundi all the world dumating ang ebanghelyo and bring it forth fruit. At ang ebanghelyong ito ay talagang nagdala ng bunga. Kaya nga kapag may nasi-save, ang tawag natin, bunga. Kaya nga kapag minsan tinatanong ng mga Kristiyano, Brother Jonel, may bunga ka na ba? Pag sinabing bunga, hindi ito yung bayabas, hindi ito yung kaimito, hindi po ron. Kapag yung tanungan ng mga Kristiyano, Brother Jonel, may bunga ka na ba? Nagkakaintindihan tayo na ang ibig sabihin na bunga na tinutukoy doon ay yung kaluluwang na bahagi na ng ebanghelyo at ang tawag doon ng Bible, fruit or bunga. Tanungin nyo nga katabi nyo, kapatid, may bunga ka na ba? Yung kaluluwang naligtas dahil sa'yo at ikaw ang ginamit ng Panginoon. Are you with me? Kasi pagdating natin sa langit, talaga namang may mga magpapasalamat sa atin doon, sasalubong sa atin. Sabing ganoon, Oy, Brother Jonel, natatandaan mo ba ako? Ako yung dinala mo sa church noon, ganito, ganyan. Ngayon, eto, nasa langit na rin ako. Ako yung bunga ng pagbabahagi mo ng ebanghelyo. At maraming tao magpapasalamat kung ikaw ay soul winner, kung ikaw ay nagdadala ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo, ikaw ay nagbigay ng truck sa jeep, nagbigay ng truck sa palengke, someday mga kapatid, may magpapasalamat sa iyo dahil sila'y naabutan natin ng ebanghelyo, binasa nila, nangusap sa kanila ang banal na Espiritu, tinanggap nila ang Panginoon, nagsisi ng kasalanan at tinanggap ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. May mga ganyan, may nasa-save sa pamamigay natin ng trucks. Amen? Kaya yung bag ninyo, wag lang foundation dapat ang laman. Dapat may laman din yan na salita ng Diyos. Mga tracts. Okay. Mamaya, bubusisiin yan ng mga usher natin yung laman ng bag nyo. At pag wala, bibigyan kayo ng tracts. Amen? Fruit. As it that also in you. Since, sila din nagbunga, since the day you heard of it and knew the grace of God in truth. Mula nang inyong marinig ito, yung grace of God and truth. Saan nila narinig yon? Church of Colossae. Kanino narinig yung gospel na yon? Kanino? Sino ang nagdala sa inyo? Sino ang nagturo sa inyo niyan ng gospel? Sino ang nagdala sa inyo niyan? Ito sagot, verse number 7. As ye also learn of Epapras. Sino nagdala ng gospel sa Colossae? Epapras. Marami po akong binasa ng mga komentary at marami sa komentaryong nabasa ko, sila'y nagkasundo na ang pioneering work sa Church of Colossae o yung nag-pioneer o nagpasimula ay si Epapras. Marahil daw si Epapras ang pastor ng Church of Colossae. Noti mo, siya pala E di ngayon may alam na tayo na siya pala ang nag-pioneer ng Church of Colossae. Our dear fellow servant who is for you a faithful minister of Christ. Mas minabuti ko po na ilagay talaga yung mapa para nakikita natin yung realidad na nangyari sa Biblia. Makita natin kung saan lugar yung Colossae, saan yung Ephesus na binabanggit ni Pastor na naging center of evangelization ni Apostol Pablo. Ito po ang mapa. Ayun po yung Ephesus. 2 years po dyan nag-evangelistic crusade sila Apostol Pablo at malapit lang po dyan yung Colossae. Marahil daw itong si
Epapras ay nakarating sa Ephesus, nakarinig ng ebanghelyo, and then dinala niya sa lugar niya. Di ba ganon? Kanina po nag-uusap kami yung inalihan ng masamang espiritu, yung natutulog doon sa sa yung preaching ng kuya ko sa sementeryo. Tapos noong mapabuti yung kalalagayan ng sinasapian ng evil spirit, gustong sumama kay Jesus Christ. Gusto niya sumama. Sabi ng Panginoon, huwag ka sumama sa akin. Umuwi ka sa inyo at ikwento mo kung ano ang ginawa ko sa iyo. Ganoon ang pag-witness. You don't need to memorize Romans 3:23, 6:23. Okay yun, na-memorize natin. Pero ang basic na pag-witness sa kaluluwa ng tao, ikwento mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay mo? Ikwento mo. Ganon ang simpleng paraan at basic na paraan ng pagkukwento ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya itong si Epapras from Ephesus, umuwi siya sa kanila at doon niya isinaysay at ikinuwento ang ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya nga sabi itong kanina, baka may mga kabarkada kayo hindi pa naririnig ang kwento patungkol sa relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Kwento mo naman. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kwento mo naman. Kwento nyo naman. Ngayon, may tanong po dito. Anong mayroon kay Epapras? Paano niyang pinaglingkuran ng Panginoon ni Epapras? Anong meron sa kanya? Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, anong meron sa kanya? Number 1, matagumpay na paglilingkod. Hindi lahat nagsasabing naglilingkod, yung paglilingkod na ginagawa niya, matagumpay. Meron pong requirements ang Diyos sa paglilingkod. Kung tayo bilang tao, may mga standard tayo. Pag sinabing adobo, may standard tayo kung ano dapat lasa. Pag sinabing damit, may standard tayo kung anong kulay, kung anong size, may standard tayo. Pag pinag-usapan mga kapatid ang paglilingkod sa Diyos, ang Diyos mayroong standard, ang Diyos mayroong requirements sa paglilingkod sa Kanya. At yung standard na yon, yung requirements na yon, dapat tayong mga mananampalataya ni Kristo, dapat yun ang nahihit natin. At kapag na-hit natin yon, tsaka pa lang masasabi na yung paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoong Jesucristo ay matagumpay. Matagumpay. Tama po ba? Ngayon, tingnan natin. Panginoon, naglilingkod po ako sa inyo. Ito bang ginagawa kong paglilingkod ay matagumpay o hindi? Let's see kung anong sinabi ng Bible. When we say matagumpay, panalo or winner. Bukas po, may laro po ang Gilas ng Birian. Ano lang po naman yun fellowship, basketball fellowship. Sabi ko sa kanila, wag masyadong laro lang tayo, fellowship lang. Ganun lang naman Yung bang talunin lang natin silang lahat. Amen? Yun lang naman ang goal. Biro lang naman yun. Fellowship lang talaga naman yung habol natin doon. Kasi meron kaming kalaro doon ng mga unbeliever, ang purpose natin mawin sila. Yun talaga ang purpose noon. Kaya suportahan po natin yun pong laban ng Gilas bukas. Panalangin po natin. Pag sinabing matagumpay, panalo, or winner, I do believe ang bawat isa sa atin, kapag meron tayong karir, siguradong ang karir natin, gusto natin matagumpay. Hindi tayo pipili ng isang karera, tapos ang goal naman natin na hindi pala magtagumpay. Sigurado kung pipili tayo ng karir, ang gusto nating karir, yung karir na nagtatagumpay. At kung pipili man tayo ng negosyo, ang gusto nating negosyo, nagtatagumpay. At kung pipili man tayo ng mapapangasawa, kung kubo tayo ng pamilya, gusto natin ang pamilyang ito ay matagumpay.
At kung tayo man ngayon ay naglilingkod sa Panginoong Kristo, i-goal natin na ang paglilingkod na ito ay maging matagumpay. At para masabi natin na matagumpay ang ating paglilingkod, magawa natin ang requirements ng Diyos. Requirements ng Diyos. What is the requirements sa paglilingkod? 1 Corinthians 4, verse 2. Para bagang ngayon, sasalamin natin, Sir Gilo, yung pang service ko sa Panginoon, matagumpay ba ito sa harapan niya? Ano ba ang requirements para maging matagumpay? Ano ba? Ano ba? Hindi po tayo pahuhulain ng Diyos. Hindi po yung secret, walang clue. Hindi po inihayag po ng Diyos kung papaano ang service natin sa Kanya ay maging matagumpay. Ito requirements. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is required in stewards that tayo po yon, that a man be found what? Faithful. Ang requirements, kapatid, katapatan. Hindi lahat ng nasa church matapat na naglilingkod. Pero meron din naman sa church na matapat na naglilingkod. Amen? Tignan natin, Pastor, ito bang sa Epapras? Na-hit ba niya? Natugunan ba niya? Nakompleto ba niya yung requirements ng Diyos sa paglilingkod? Basahin po natin. Colossians chapter 1, verse number 7. As you also learn of Epaphras, our dear fellow servant. Talagang lovely, Dear fellow servant. Yung bang sa Tagalog daw, Sir Jaime, mahal kong kapwa lingkod. Akala ko kapwa ako, mahal ko kapwa ko, mahal ko. Okay. Who is for you a faithful minister of Christ. Nadali yung requirements. Nakompleto. Kapag Bible na nagsasabing itong si Epaphras ay faithful, totoo yun. Sabi ng Bible itong si Epaphras, faithful minister of Christ. Na-hit niya yung requirements. At bakit, Jelo, sinasabi natin na kapag ganito, ang ating ginagawang paglilingkod ay matagumpay? Bakit natin nasabi na kapag tayo faithful sa Panginoon, yung ating ginagawang paglilingkod ay matagumpay? Okay. Una, gaano kahalaga ang faithfulness? Una, ito ay requirements. Pangalawa, ganitong pinaglingkuran ni Epaphras ang Panginoon. Matagumpay ang paglilingkod pag may katapatan. Kanina pa ako paulit-ulit, matagumpay pag matapat, na paglilingkod, matagumpay. Pastor, paano mo nasabing matagumpay pag matapat? Hindi po ako magsasabi, kung hindi ang Bible po ang magsasabi kung bakit matagumpay ang paglilingkod kapag matapat. Matapat. Matthew chapter 25, verse number 21, ito po ang sabi, noong binigyan ng 5 talento, binigyan ng 2, binigyan ng 1, yung 5 na multiply, naging 5, yung 2 na multiply, naging 2, merong kinausap ang Panginoon na na-multiply niya yung talentong ibinigay niya sa kanya. At ito ang sabi ng Panginoon, ganito ikinomend ng Panginoon. Verse number 21 ng Matthew chapter 25, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Faithful pala yung nag-multiply. Ang tingin ng Panginoon, naging matapat siya, naging mabuti siyang katiwala, nagtapat siya kung anong bagay na ipinagkatiwala siya sa Panginoon. Bakit, Pastor, matagumpay ang tapat na naglilingkod? Here's the answer. Thou hast been faithful over a few things. Naging tapat ka sa maliit, I will make thee ruler over many
things. Matagumpay. Yung konti, dahil siya ay naging tapat, siya ay mamamahala ng maraming bagay. Hindi lugi, ano? Talagang victorious. Hindi lang yun, sabi ng Bible, enter thou into the joy of thy Lord. Hindi lang ikaw mamamahala ng maraming bagay. Hindi ka lang magiging ruler. You see, yung dati, ikaw ay nangangamuhan. Nagtapat ka sa Diyos. Yung amo mo, ikaw na ngayon ang boss. Matagumpay ba yun? Are you with me? Dati, ikaw lang ang bumibili ng ice candy, pero nagtapat ka sa Diyos. Di ba ba? Ikaw na ang supplier ng ice candy sa buong San Ildefonso, mula Apari hanggang Hulo. Matagumpay po ba yun? Yun ang sabi ng Bible. But the key is what? Faithfulness. Amen? Dati, ikaw yung nangkukumbinsi ng insurance. Di po ba? Ngayon, ikaw na may-ari ng insurance company ng mga single at ng Innova na kulay pula. Amen? What is the key? Faithfulness. Diyos ang nagsabi nito. Napagkatiwalaan kita, naging tapat ka sa maliit. Magiging ruler ka over how many things? How many things? Many things. At hindi lang yun, Jilo. Pumasok ka sa kagalakan. Yung bang Sir Junel, ikaw na ang may-ari ngayon ng insurance. Tapos, masaya ka pa. Are you with me? Hindi lahat ng umaasenso masaya. Pero ito ang sinabi ng Bible. Pumasok ka doon sa lugar ng kagalakan. Sabi niya doon sa servant, the key is faithfulness. The key is faithfulness. Na dati manggagawa ka lang ng electric fan. Ngayon naka-imbento ka ng electric fan. Di po ba? Na hindi maingay, pero malamig. Ang tawag, ghost electric fan. Amen? Yung hindi nakikita, bigla na lang, oh, lumamig ka. Kaya mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito yung malaki ka kagad para ka maging tapat. Hindi pinag-uusapan dito, para maging tapat ka, dapat marami ka munang pera. Hindi pinag-uusapan dito, magaling ka muna para ka maging tapat sa Panginoon. Hindi nang pinag-uusapan. Ang sinimulan nito, ng pagtatapat ng servant na ito, kung anong maliit na meron siya, doon siya naging tapat. Few things. Ang kaya ko lang ngayon, umaten on time. Amen? Ang kaya ko lang ngayon, magsuot ng iisang pirasong long sleeve. Amen? Ang kaya ko lang ngayon, magsuot ng iisang pirasong pantalon. Ang kaya ko lang ngayon, magsuot ng iisang pirasong medyas. Yung isa wala. Kita kayo niyan? Ang kaya ko lang ngayon, magsuot ng iisang partner naman, na sapatos. Ang kaya ko lang ngayon, isuot yung aking polo na para akong, ano tawag doon? Hanger. Yun lang ang kaya ng budget ko. Hindi ko kayang mag-monochrome. Yun lang ang kaya ko.
Kahit sabihin pa nga, linggo-linggo, yan na lang ang bestida ko. Kasi yan lang ang kaya ko. Pero kung kaya kong ipagtapat sa Diyos, yung iisa kong bestida na yan, na hindi ako absent sa paglilingkod sa Diyos. Yun lang ang kaya niya eh. At hindi ka hanapan ng Diyos ng malaki. Kung yan lang ang kaya mo. Maging tapat tayo saan po? Sa maliit na meron tayo. At nakakatakot pa nga ako minsan kung meron tayong malaking kakayanan, tapos maliit lang ibinibigay natin sa Diyos. Yun pa nga ang problema eh. Are you listening? Yun lang ang kaya ko eh. Ang kaya ko lang yung bang manghingi ng polvo doon sa katabi ko dahil wala akong pambili ng polvo. Yung kaya ko lang yung, di ba? Yung Mongol, yun lang ang kaya ko eh, para lang ma-extend yung kilay ko. Yun lang ang kaya ko eh. Yung bang para lang humarap akong presentable sa harapan ng Diyos. Yun lang ang kaya ko eh. Alam niyo, maraming na-bless nung linggo. Tanungin niyo kung bakit. Ang dami raw pagkain nung linggo. Ngayon kapatid, kung hindi mo talaga kayang magdala ng pagkain, walang problema doon. Pastor, isang tuyo lang ang kaya kong dalhin kapag meron tayong potluck. Walang problema. Sabi nga ni Ninong One, nandiyan po ba? Walang problema. Amen? Walang problema doon. Yun lang ang kaya kong ipagtapat sa Diyos eh. Pero sabi ng Bible, naging tapat ka sa maliit, sa few things, bibigyan kita ng mas malaki. Doon nagsisimula na lumipad ang Kristiyano, ang buhay niya, kahit walang pakpak. Pataas. Sabi nga nung kaibigan namin, ang buhay paangat ng paangat sa biyaya ng Panginoon. Amen? Faithfulness. Again, church, kapag naglilingkod ka sa Diyos ng tapat, magiging matagumpay ang buhay mo. Ang paglilingkod de papras, matagumpay. Amen? Pangalawa na talata about faithfulness. Luke 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Alam niyo po ba ang context nito? Ang pinag-uusapan dito, pera. Sabihin niyo nga po, pera. Ayan, pera. Alam niyo, ang tao pag may problema, ang inisip agad pera. Parang si Philip. Sabi ng Bible, pag naging tapat ka sa maliit, sigurado, magiging tapat ka rin saan? Sa malaki. Listen carefully. What is 10% of 100 pesos? 10 pesos. Kapatid, pag naging tapat ka dyan, pag binigyan ka ng Diyos ng 100 pesos, inalis mo yung 10 tapos naglagay ka pa ng offering na 5 pesos, 15 pesos. Sabi ng Bible yon, automatic yon sabi ng Bible. Magiging tapat ka rin kapag binigyan ka ng Panginoon ng 100,000 pesos. Magkano ang tithes ng 100,000 pesos? 10,000. Ganun lang ang gagawin mo. Pero sa 100 pa lang hindi ka natapat. Sigurado, gagawin mo rin yan kapag binigyan ka ng 100,000 pesos. Saan nagsisimula ang katapatan talaga? Paulit-ulit ang Bible. Sa maliit. Kapatid, sa maliit pa lang magtapat ka na. Amen? Dahil doon may tagumpay. Pag binigyan ka ng 100,000 pesos, manghihinayang ka na dyan. Manghihinayang ka na sa 10,000 pesos. Bala ko nga uling i-check yung mga offering natin doon eh. Tapos pipicturean ko uli, tapos isi-send ko sa inyo kung nagtatapat kayo o hindi. Kasi bakit ko po ito gagawin? Kasi gusto ko pong maging matagumpay ang inyong mga buhay. Malinaw po ba ang nagtatapat matagumpay? Hindi niyo po ako kaaway. Hindi po ako istrikto. Ang gusto ko sa inyo, magtagumpay po kayo. Lalo na, Sir Lester, pag binigyan ka ng Diyos ng 1 million, manghihinayang ka doon. Magkano tithes ng 1 million? 100,000, ayun, laki.
Alam nyo, pag sinanay natin ang sarili natin sa maliit pa lang, tapat na tayo, automatic itong nasa Bible, hindi pwedeng hindi mangyayari ito sa buhay natin. He that is faithful in that which is least is faithful also. Take note for the word also. In what? In much. May pasubali ang Bible. And he that is unjust in the least is unjust also in much. O, yun ang sabi. Pag hindi ka tapat sa maliit, sa malaki hindi rin. Ito pa ang pasubali ng Bible, Luke 16 verse number 10. He that is faithful in that which is least. Okay, ito pala, 16:11. If therefore you have not been faithful in unrighteous mammon, who will commit to your trust the true, batindi to, true riches? Sabi ng Panginoon, brad, sister, kung doon sa pera hindi ka tapat, paano pong ibibigay ko sa iyo yung tunay na kayamanan? May tunay na kayamanan pa pala, Jelo. Ibig sabihin itong pera-perang ito, hindi pa pala ito. Pero kapag naging tapat tayo sa pera-pera, ipagmamanahan pa tayo ng Diyos ng tunay na kayamanan. Sa langit yun eh. Inyong kamayamanang hindi na mawawala. Pagkakatiwalaan tayo nun. Kaya dito, pera-pera pa lang, hindi ka natapat. Sabi ng Diyos, naku po, brother, naku po, sister, naku po. Diyan pa lang, damot na damot ka na. Diyan pa lang, hindi ka na nagiging tapat. Diyan pa lang, parang naisip mo, mababawasan ka. Hindi mo naisip, ako may bigay sa'yo niyan. Di ba natin naisip yun? Diyos may bigay niyan. Tapos damot na damot tayo kapag meron na tayong 300,000. Magkano tithes ng 300,000? Ay, sayang, 30,000. Isang apple na yun ah. Alam nyo, yung nag-tithes ng sa 100 at yung nag-tithes sa 300,000, parehas lang yun, na tithes. Huwag niyo pinanghihinayangan yan. Walang value ang pera kapag hindi naman nagamit sa Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, rather. Kasi kung minsan, bibili mo yung magulang mo ng kotse, ng bahay, kasi gusto mong i-honor. O nasa Bible yung honor ng magulang. Di po ba? Dalhin mo sa UK, sa Italy, sa Spain, sa Ukraine. O di ba? Sabi ng Bible, kapag hindi ka faithful sa pera, paano kitang pagkakatiwalaan ng true riches? Ibig sabihin mga kapatid, matagumpay talaga yung matapat no? Mapagkakatiwalaan pa ng true riches sa langit. Talagang matagumpay ang naglilingkod ng matapat. Kaya kung ayaw yung mag-tithes ng 300,000, huwag kayong mag-pray ng 3 million ba? 3 million ano? Huwag kayong mag-pray ng 3 million. Amen? Pero kung handa kayong mag-tithes ng 300,000, you pray for 3 million. Kasi ang blessing ko minsan nagiging sagabal pa sa atin para sumunod at maging tapat sa Diyos. Huwag sana mangyari sa atin yun. Amen? Dahil piliin natin na maging matapat dahil hindi tayo lugi sa pagtatapat. Matagumpay ang nagtatapat. Paulit-ulit, paulit-ulit. Yan nakalagay sa Bible po yun eh. Okay, Luke 19:17. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, ayan na naman very little, have thou authority over how many cities? 10 cities. Yung bang naging tapat ka sa Panginoon, ang lupa mo nasa pasulang. Yan lang ang kaya mong ipagyabang sa nililigawan mo. Ako'y may lupa. Ito, nasa paso. Pero tapat ka sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, bibigyan kita ng kapamahalaan
How many cities? 10 cities. Matagumpay, Sir Jello, ang matapat. Alam niyo ang buhay ng matapat talaga, pa-increase. 10 cities. Isang araw, hindi lang ang lupa mo sa pinagmamayabang mo, sa nililigawan mo, nasa paso. Isang araw, sabihin mo, 10 hectares. Amen? Yan ang aking yan yung aking taniman ng okra. 10 hectares. Another 10 hectares. Yan ang taniman ko ng alokbati. Buti nga ito, taniman pa lang ng alokbati. Ang nakapangako dito, syudad. Are you in me? Bakit matagumpay? Dahil tapat. Marami tayong young people dito, may mga pangarap pa tayo sa buhay. Gusto talaga nating magtagumpay buhay natin. Ang sikreto dyan, maging tapat ka sa Diyos. Nakapangako yan sa Diyos. Hindi ko po yan pangako. 2 Timothy 2:2. Napakahalaga ng faithfulness. And this thing thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, even sa pag-i-entrust ng ministry. I-entrust mo yan, Timothy, sa mga tapat na lalaki. Huwag mong i-entrust yan kung kani-kanino lang. Maghanap ka ng lalaking tapat. Doon mo i-entrust ang ministry. Dahil kapag sa tapat mo in-entrust ang ministry, magiging matagumpay ang ministry na humawak dahil tapat. Amen? Kasi gusto rin ni Pablo, yung mag-handle ng ministry, tapat, para magtagumpay, di po ba? Kasi yung mga concerned ng mga man of God, puro pagtatagumpay ang nasa isip nila. Tama po ba? Kaya mga kapatid, ako po bilang pastor ninyo, kung kayo'y nare-review ko, huwag kayong magalit sa akin. Isang layunin kung bakit may pastor, i-overseer kayo at ituro sa inyo yung buhay na maayos at buhay na matagumpay. May nagtanong sa conference, Pastor, paano ba namin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ano yung sinagot ng pastor? Every time na sinusunod nyo ang Bible, nasa kalooban kayo ng Diyos. Di ba sabi ng Bible, obey and submit sa iyong pastor? Every time you obey your pastor, or every time you submit to your pastor, you are in the will of God. Sabing ganon, i-commit mo sa mga tapat. Doon mo i-commit. Revelation 2:10. Tingnan nyo kung matagumpay ba talaga ang matapat. Ito pa, Revelation 2 verse number 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Bakit po? Yun po yung requirements sa paglilingkod. Tapat. And I will give thee a crown of life. Alam ko, pinag-uusapan ngayon dito sa Bible study ng mga taga San Miguel, na i-discuss yung crown of life. Kanino ibinigay? Sa mga tapat. Sir Lester, panghuling tanong, matagumpay ba pag naglingkod ka ng matapat? Yes. Pagdating mo sa langit, may crown of life. Kaya pala, Sir Lester, yung mga during dark ages, kahit sinusunog sila, okay lang. Hanggang kamatayan, nagtapat sila sa Diyos. Dahil nandun yung victory. Yun ang matagumpay na paglilingkod. Tanong, kumusta kapatid? Nagtatapat ba tayo? Amen? Are you with me? Okay. Pahintulutan niyo po ako na i-check uli yung mga envelope ninyo. Isa-isa. Anong purpose ko? Hindi para hiyain ng miyembro. Kung hindi para paalalahanan kapatid, mahalagang nagtatapat sa Diyos. Sana po naunawaan niyo po ako. Are you with me? Are you with me? Okay. Kasi, ang Bible, hindi lang minsan nagbigay ng halimbawa eh. Di po ba? Ang daming halimbawa ng Bible na ang faithfulness ay mahalaga sa harapan ng Diyos. At pag ginagawa natin yon, nalulugod ang Diyos. At pag nalugod ang Diyos, nagbo-blow out. Di ba ganyan? Kapag ka na-bless ka sa isang tao,
Ipo-blow out mo eh. Narinig mo yung kwento niya, na-inspire ka, nahabag ka, bibigyan mo ng baon. Di po ba? Nagbo-blow out ang Diyos pag natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Pangalawa, marami po ito, at pangalawa na po tayo. Pangalawa na ginawa nitong si Epapras, marunong gumamit ng at highlight. Ayan. Natutunan ko ito sa Facebook. Yung bang pagpalago sa lagay ng at highlight, mababasa mo, nag-a-appear sa'yo na kailangan mong basahin. Itong si Epapras, marunong siyang gumamit ng highlight. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, ang Church of Colossae, katulad din natin. Ang Church of Colossae, mayroon ding mga kahinaan. Ang Church of Colossae, hindi perfect. Meron ka rin din, mapupulaan mo rin talaga yan. Yung kanilang simbahan. May makikita ka talaga sa kanila ng mga mali ring ginagawa. Alam niyo ba si Epapras bilang pastor ng simbahang ito, o sabihin nating preacher o pioneering, kung alin man ang tama sa sinabi ng mga scholar, nung ikwento ni Epapras ang Church of Colossae kay Apostol Pablo, eto kwento niya. Mga kapatid, si Epapras, ang galing niyang magbigay ng highlight. Ang galing niyang magkwento kung ano yung i-highlight sa simbahan. Alam niyo ba ang ikinuwento ni Apostol Pablo o ni Epapras kay Apostol Pablo? Ito kwento niya. Ito hin-highlight. Colossians chapter 1, verse number 8. Who also declared unto us your love in the Spirit. Ano kwento? Sabi ni Epapras kay Paul, ang Church of Colossae, nagmamahal sa Espiritu. Ang Espiritu ang mahal nila. Hindi nila minamahal ang flesh. Kung hindi yung Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, meekness, etc. Yun ang ikinukwento niya. Listen carefully. Be careful sa pagkukwento ng Berean Bible Baptist Church kung membro ka dito. Dapat marunong tayong gumamit ng ng tamang highlights. Listen carefully pa. Mga may asawa, be careful sa pagkukwento patungkol sa asawa ninyo. Huwag niyong ikukwento sa ibang tao yung mga maling ginagawa ng mister ninyo, ng misis nyo sa ibang tao. Be careful. Kapag yan ay naikwento nyo, ang tawag na doon kuminsan, chismis. Dahil hindi natin alam hanggang saan makakarating yung kwento na yan na ikinuwento mo sa ibang tao. At ang mahirap dyan, malaman ng mister mo, ng misis mo, na ikaw pala ang nagkwento. Are you with me? Kung meron man kayong pagsasabihan ng mga problema nyo sa bahay, humanap kayo ng matinong tao na mapagsasabihan. Nang hindi kumalat yan. Are you with me? Dapat sa relationship, marunong din tayong gumamit ng tamang highlight. Are you with me? Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung mister natin, hindi naman 100% puro mali lang ang ginagawa eh. Siguradong meron din silang ginawang tama. Yung mga anak natin, hindi naman 100% tatamad lang talaga yan eh. Meron din kasipagan yung mga yan. Mag-ML, hindi. May kasipagan din yan, naghugas din ng plato yan. Tuloy. Yung mga taong pinagkwentuhan natin, ng mga kapalpakan sa loob ng pamilya, ang tingin na tuloy ng mga ibang mga tao sa atin, ang pamilyang palpak. Bumababa ang tingin ng tao sa atin. Tayo din ganito sa church. Pag ikinuwento natin, puro kapalpakan ng Berean Bible Baptist Church. Sabi ng mga tao, ang palpak na Berean Bible Baptist Church. Ang kwento nitong si Epapras kay Pablo, alam mo ba Paul, ang Church of Colossae, they love the Spirit.
yung mga spiritual na bagay. Gustong-gusto nila yung Bible study. Gustong-gusto nila yung preaching. Talagang alive na alive silang lahat pag nakikinig ng preaching. Gustong-gusto nila yung kumakanta ng mapapuri sa Diyos. Kaysa yung ting, 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 ting. Hindi ganoon. Ayaw nila yun. Ayaw nila yun. Ang mahal nila ang espiritu, ang spiritual na bagay. Amen? Ting, 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 katong, katong. Who also declared unto us. Sino ang pinagkwentuhan? Declared unto us your love in the Spirit. Since we heard of your faith in Christ Jesus. Yun pa yung kwento na Epapras kay Paul. Yung kanilang faith sa Panginoong Kristo. And of the love which you have to all the saints. Yun ang kwento nila. Yung pagmamahalan nila sa kapatiran. Na kapag meron inuubo, nilalapitan kagad. Kapatid, mukhang malala na yan. Mukhang may tama ka sa baga. Pa-check up natin. Meron ako pang pa-check up dyan. Sige, halika. Daling kita sa sa Galvez. May HMO ako. Ayun, parang gano'n, Kapatid, tingin ko sa'yo, mukhang hindi ka nag-almusal. May dala akong pagkain mamaya, kakain tayo. Yung ganong love. Meron tayong potluck. Kapatid, walang-wala talaga kami. Walang problema, kapatid. Dadamihan ko yung dala ko para kasalo na kayo doon. Sige, basta maka-attend tayo. Mga kapatid, kulang yung jersey. Okay, sagot ko na yung jersey. Di ba, Lester? Amen, Lester? Kahit mga 3 short lang, okay na. Amen? Yung bang maramdaman ng ka-teammates mo yung pagmamahal mo sa kanila, amen? Baka gawing 5 short ang bilhin niyo, Amen? Yun ang kwento. Totoo naman may ganun sa church Amen? Sabi nga magiging ganun ang tingin ko sa'yo kung paano ka ikinukwento ng tao sa akin. Kahit di ka magsalita, alam ko, ganun na tingin ko sa'yo. Hindi ka pa nagsasalita, kasi may nagkwento sa akin Are you with me? Magandang kwento, hindi pa tayo nagsasalita, alam na kung ano tayo dahil sa kwento natin. Amen? Okay. Kaya yun po, marunong siyang gumamit ng highlights. Since we heard of your faith in Christ Jesus, of the love which you have to all the saints, be careful that you are not guilty of criticizing your church, your spouse, your parents, siblings, etc. Be careful. Be careful. Alam niyo ba ang balancing church? Ito po yan. Church marunong mag-rebuke sa mali at church na marunong mag-highlight na mabubuting ginawa ng mga miyembro. Amen? Ang mali-mali. Pero kapag may nagawang mabuti, batiin ang mabuti. Amen? Okay. Kaya yun po, merong constructive criticism at merong destructive criticism. Yun bang kritisismong ganito? Pastor, maganda po yung potluck kapag may event tayo. Pero mas maganda po kung dahon naman ng gabi ang gagamitin natin. Amen? Waterproof. Hindi yung kritisismong, si pastor, alam naman talaga mahirap ang buhay ngayon, papapatlak-patlak pa. Yung ganon, are you with me? Lahat tumataas na, tapos ganyan-ganyan pa, daming commitment. Siguro, pastor, dahil mahirap ang buhay ngayon, yung may kakayanan, sabihin natin na mas marami dalhin. Amen? Yung talagang yun lang ang kaya, yun lang ang dalhin. That is constructive criticism. Amen? Okay. Pangatlo, madalas at mataimtim manalangin. Ganon niya pinaglingkuran ng Panginoon. Colossians chapter 4, verse number 12. Epapras, who is one of you, a servant of Christ, salute you.
Always, how many times siya nagpipray? Always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect or matured, complete in all the will of God. Yun ang prayer niya. Yung bang maging matured sa giving. Kasi ang nakalagay dito, in all the will of God. Yung maging matured siya sa paggalang sa magulang. Yung maging matured siya sa pakikipagrelasyon sa kanyang asawa. Yung maging matured siya sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa-kapatid. Yung mag-matured siya sa loob ng bahay, maging masipag. Yung mag-matured siya bilang magulang. Yun ang prayer. Mag-matured ang Church of Colossae. Alam niyo po ba na si Daniel ay prayerful din? At kapag prayerful ka, matagumpay na buhay din ang prayerful. Basahin muna natin yung ginagawa ni Daniel. Daniel chapter 6:10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Meron ng buhay na ganito si Daniel. Buhay na laging nagpipray. How many days? How many times a day? 3 times. Sir Jaime, ganito yan eh. Kapag prayerful ka, gusto ng Diyos yan eh. Pray without ceasing. Laging manalangin. Alam niyo ba si Daniel? 5 hari ang pinaglingkuran niya. Nagkamatay na sila Nabucodonosor, pero still, nasa kingdom pa rin siya. At hindi lang basta nasa kingdom, Sir Jaime, second in command. Amen? Natalo na sa eleksyon si Bongbong Marcos. Ang umupo si Sara. Natalo na si Sara. Ang umupo si Lenny. Natalo na si Lenny. Ang umupo si Mar Rojas. Natalo si Mar Rojas. Ang umupo. Sino pa ba? Si Ping Lacson. Still, nasa Malacanang si Daniel. Matagumpay, siya ay hindi natalo sa kanyang posisyon. Amen? Meron tayong tatakbo dito sa pamahalaang barangay ng paliwasan. Amen? Be faithful. At magiging untouchable ka sa posisyon na yan kapag ibiniles ka ng Panginoon. Are you with me? Ang binigay ng Diyos na blessing dito kay Daniel, posisyon, di ba? Anong sikreto? Prayer, tapat. Untouchable no? Unmovable. Doon sa posisyon na remain. Grabe. Kaya kapag pinromote ka ng Diyos, ginawa ka ng CEO ng Diyos, tapos yung favor ng Diyos sa'yo nasa iyo, naku po. Sabi ko sa inyo, kahit sino ang manira sa'yo. Di ba si Daniel siniraan nga? Kaya nga siya nilagay sa kulungan ng leon eh. Siniraan siya ng mga kapolitika niya eh. Pero untouchable hindi na-touch ng mga kalaban at lalo pang umangat ang kanyang karir sa politika. Amen? Ganon ang blessing ng Panginoon sa kanya. Be prayerful like Epaphras. The life of Apostle Paul, full of prayers. And of course, the life of our Lord Jesus Christ, full of prayers. At doon sa Epaphras, panghuli, masigasig sa gawain ng Panginoon. Colossians 4:13, for I bear him record. Sabi ni Paul, kitang-kita ko, may record ako, that he had a great seal for you, Church of Colossae. At hindi lang sa inyo ito may great seal, hindi lang sa inyo ito masigasig. And them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Mapa, pasok. Ayan, para makita natin. Okay,
Hindi lang siya mayroong seal o masigasig sa Colossae. Magkakatabi, nakita niyo po ba yun? Masigasig din siya sa Laodicea, sa Hierapolis. Grabing ito, tibay nito, sipag nito sa ministry. 3 lugar ang pinagmiministeryuhan. Yun nga lang ako, nagpunta sa San Miguel, nahirapan talaga ako eh. Hindi kinain ng powers ko, talagang yung potassium level ko, bumaba talaga eh. Alam mo yun, kapatid, bumaba. Pero ito 3. Abi, hindi ko kaya to. Tapos yung zealousness niya nandoon, yung kanyang pag-umigi, matindi to. The spirit is willing, but our flesh is weak. 5, maglilingkod kahit may hirap. Eto na. Nung binisita raw ni Epapras si Paul sa kulungan, kaya yung Book of Colossians, first imprisonment sa Rome, nasulat. Doon nasulat. Nung binisita raw ni Epapras si Paul sa kulungan, ang ginawa ng mga Roman soldier, ikinulong na rin. Kasi nangangaral siya ng ebanghelyo din eh. Isinama sa kulungan. Kaya sumulat si Paul kay Philemon. Hindi po ito'y namingwit sa karagatan. Hindi po yon. Philemon chapter 1 verse 23. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. Kahit kulong, nanatiling naglingkod. Fellow prisoner. Alam niyo ba, may kwento sa Philippi, nung nakakulong si Paul doon, yung mga guard, winitnessan niya. Kaya kasi ang gwardiya, papalit-palit yan eh. Lahat ng rotation ng gwardiya sa Rome, na-witnessan ni Pablo. Kahit nakakulong, nagbabahagi ng ebanghelyo. Kaya ang sabi dito ni Paul, fellow prisoner. Hindi hadlang ang mga rehas para mag-evangelize ng mga tao. At ito po yung huling talata at dito po tayo magtatapos. Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work. Kapatid, pansinin yung verse pansinin yung maigi. Una, work. Medyo madali lang yan. Pero yung pangalawa, labor. Medyo mahirap na ito. Medyo nakukulong ka na dito. Medyo ipinapahabol ka na dito sa aso. Medyo aakit ka na sa bubong, ikaw lang maglilinis mag-isa. Katanghali ang tapat. Amen? Medyo yung cleaners ka, ikaw lang mag-isa pumunta, yung iba kasi may sakit. Labor, ikaw lang maglilinis mag-isa. Pero ang nakalagay sa Bible, work and labor. Of love. Ginawa mo yun na may pag-ibig, which you have shewed toward this name, in that you have ministered to the saints and do minister. Hindi kakalimutan ng Diyos. Susuklian ng Diyos, i-reward ka ng Diyos. Work and labor of love. Kaya nga mga kapatid, mahalaga yung tanong na paano natin pinaglilingkuran ang Panginoon. Faithfully, maningas, prayerfully, lahat yan kalooban ng Diyos. At sabi ng Bible, hindi ko yan kakaligtaan anak. Hindi ko yan kaliligtaan. Hindi ko yan kakalimutan. Your labor is not in vain. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Epapras. Tunay nga, Ama, na matagumpay na paglilingkod ang ginawa niya dahil nagrapat sa inyo. Bilang hamon sa amin ngayon, Panginoon, muli kaming magtanong sa aming sarili. Panginoon, papaano
ka ba namin pinaglilingkuran? Panginoon, paano ba kita pinaglilingkuran ngayon? Nandito pa rin ba ang faithfulness? Yung katapatan sa giving, katapatan sa asawa, katapatan sa inyo. At kung paano ba namin kinukwento ang aming pamilya, paano ba namin kinukwento ang aming simbahan? Nagagamit ba namin yung tamang highlights for your glory? Mga kapatid, as we kneel down and pray to the Lord, kung saang bahagi ka, yung bang kinausap ka talaga ng Panginoon, hindi mo maitatanggi na Panginoon talagang para sa aking mensahe ito, hindi ko ipapasa ito sa iba. Hindi ako magbubulag-bulagan, hindi ako magmamaang-maangan. Salamat sa pagkausap mo sa akin, Panginoon. Luluhurang kita ngayon, pasasalamatan kita, dahil ang gusto mo sa akin, Panginoon, ay matagumpay na buhay, matagumpay na paglilingkod. Ayaw mo, Panginoon, ako yung maiwanan. Ayaw mo, Panginoon, na ako po ay hindi makarating sa punto na ang paglilingkod ko ay matagumpay. Salamat dahil hindi mo ako tinantanan ngayon, Panginoon, ng paalala ngayong umaga. Para sa akin ang mensaheng ito, Panginoon. Tatanggapin ko ito ng buong puso, ng buong pusong pagpapakumbaba sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Gagawin ko po ito nang sa gayon ang buhay paglilingkod ko sa harapan ninyo ay maging matagumpay. Lord, bless Berean Bible Baptist Church. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang mga nakaluhod sa kanilang mga panalangin sa inyo, sa kanilang pangungusap sa inyo, at prayer para sa kanilang sarili. Salamat po sa mensahe, salamat po sa buhay na Epapras, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.